Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa ato Ginoo. So mga kaigsuunan, agig pagsugod ato kining sugdan sa usa ka awit. Manduwi kami, Jesus, sa gugma, bantay sa kalumo. Sa mga langit nun nga kalanon, pakanagayod kami. Ubulahang maluluwas, ginukat nimo kami. Ubulahang maluluwas, higugmagyod kami. Misad ka man tagbawat namo, bisan dautan kami. Ang dugog yun nimo nga gamanan, nagahugas sa sala. Umulahang maluluwas, nagasampit man kami. Umulahang maluluwas, pamation mo kami. Amen. Thank you for that wonderful song. Kindly open your Bibles with me mga kaigsuunan sa Psalm chapter 42. Psalm chapter 42 sa ato ang mga Bible palihog mga kaigsuunan, and let us read the whole chapters. Salmo 42 mga kaigsuunan, and please follow me with your eyes sa inyong mga Bible palihog. The Bible says, "As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God? When I remember these things, I pour out my soul in me, for I had gone with the multitude. I went with them to the house of God, with a voice of joy and praise, with a multitude that kept holy day. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. O my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites, from the hill Mizar. Deep calleth unto deep at the noise of thy water sprouts. All thy waves and thy billows are gone over me. Yet the Lord will command his loving kindness in the daytime, and in the nights his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life. I will say unto God, my rock, why hast thou forgotten me? Why go I mourning because of the oppression of the enemy? As with a sword in my bones, mine enemies reproach me, while they say daily unto me, Where is thy God? Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God." Let's pray. Father in heaven, Lord, again we come to the throne of grace this evening, thanking you, Lord, for your goodness and your love toward us, that you have allowed us, Lord, nga magkatapo karon in this platform, Ginoo, alang sa pagtuon sa imong mga pulong, and looking for encouragement and hope, Ginoo, sa imong mga pulong.
I pray that you would bless us with wisdom, Lord, especially for your lowly servant, nga mahimong matudlo, Ginoo, ang imuhang pulong, Lord, sa mga kaigsuunan ug mga katawhan. Amahan, ayaw itugot, Ginoo, that there will be false things, lies nga mahimong madungog namo karon, Amahan. Apan itugot nga ang kamatuoran lamang og imong mga prinsipyo sa imong pulong, Ginoo, ang among masayran karon, Amahan. Thank you, Lord, because we know that you will answer our prayers. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa ato ang tanan, mga kaigsuunan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. Our text tonight, mga kaigsuunan, as you notice, is found in Psalm chapter 42. And wala na to gi-tackle karon ang 1 Corinthians chapter 6, and which is for June 4, because kanang 1 Timothy chapter 6, mga kaigsuunan, we have already talked about it for how many times na sa ato ang platform. But Psalm chapter 42 medyo wala pa kay nato ni natakel, in which brand out gabi and maunta niya itong lesson gabi, and by the grace of God we will try to look at this karon nga kagabion, mga kaigsuunan. The title of our Bible study tonight is Spotting Rainbows of Hope. Spotting Rainbows of Hope. Now, ato ang salmo karon, it is full of expression, full of emotion, mga kaigsuunan, gikan sa kasing-kasing sa usa ka salmista. Na ato makita nga ang iyang mga pagduha-duha, ang iyahang mga kasakit, o ang iyang mga doubts, iyang mga pagpangutana sa Ginoo, ngano Ginoo, ato makita sa iyang kanta nga gipatik, mga kaigsuunan. And I hope by the grace of God, we can relate sa iyang awit karon nga gikanta alang sa Ginoo, na puno sa mga emotion nga I believe that very prone for us to feel sa ato ang pagpangalagad sa ato ang Ginoo. Now, for us to really understand, try to look at the big picture sa maong kanta, sa maong psalm. And ato makita, mga kaigsuonan, nga ang sitwasyon sa maong salmista sa diha nga iyan yung gisulat is na siya'y kanabitang in the midst of enemy. Daghan kayo mga kalaban nga nagpalibot sa iya and trying to ridicule him. Nga man ang imong Ginoo sa imong sitwasyon karon, imong Ginoo. And the way the song goes, atong ma-realize, mga kaigsuunan, nga kining maong psalmist, iyan ang na-experience ang kaayo sa Ginoo, na-experience niya ang mga butang sa panahon nga kauban niya ang Ginoo, kauban niya ang mga katawhan sa Dios. And at this very moment, it seems that God is very far away, ug murag dili gapaminaw ang Ginoo sa iyahang mga pagmulo, sa iyahang mga paghilak. And within that commotion and trouble siyang kinabuhi, he still found reason to hope in God. And nindot kaayo nga attitude sa usa ka tawo, mga kaigsuonan, that even in the midst of trials, even in the midst of trouble, you can always find reason to hope and to rejoice. Kay ang Ginoo nga imuhang gialagaran, dili siya masayop. Now let us try to look at sa Psalm karon one by one. Now, verse 1, tanawa ang iyang metaphor nga gigamit. Gipakasusama niya, it's not a metaphor, actually, it's a simile. Nga naman, iyang gipakasusama ang iyang kaugalingon sa usa ka deer, usa ka usa. Ano niya? As the heart panted after the water brooks, so panted my soul after thee, O God. You see? So, ato makita, mga kaigsunan, nga gi-express niya ang iyang kauhaw sa presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And I hope, mga kaigsuunan, nga makaangkon pud taan nga kauhaw sa ato ang gitawag nga Ginoo. Nga kanabitang motrabaho ka, unya grabe na ang imong paningot, unya uga na kay ang imong bakba, kay murag wa na kay inom og tubig, lami na kay inom og tubig. Murag dili na nimo kaya mo survive without drinking water. And ato makita, mga kaigsunan, psalmist is expressing the same feeling and emotion. Nga murag bitaw uga na kaayo ang iyang kalag, nga dili na siya mo survive without God, and he longs to have this intimate relationship with God again, nga murag nawala, mga kaigsunan. And
sa ato ang mga kinabuhi. I hope that we would realize that we cannot survive without God. Di ba? Ako ang gisulti kaninyo kaniadto when God created in the book of Genesis chapter 1. Di ba? Sa diha nga gihimo sa Ginoo ang mga isda, giistoryahan niya ang dagat. Let the sea bring forth the sea creatures. Sa diha nga gihimo niya ang gitawag nga langgam, giistoryahan niya ang hangin. Let the air bring forth the fowls of the air. Sa diha nga gihimo niya ang mga mananap, giistoryahan niya ang yuta. Let the land bring forth the beast and the living creatures upon the land. Nato makita mga kaigsunan, kuhaon nimo ang isda sa tubig, di siya ka-survive. Kuhaon nimo, di na nimo paluparon ang langgam mga kaigsunan, mogsubo ang langgam. Og imo nang kulungon ang mananap nga dili na nimo siya tagaag freedom sa land, di siya magmalipayon and it will be grieved. Now mga kaigsunan, kinsa man or unsa man ang giistorya sa Ginoo sa dihang gihimo niyang tao, sa dihang gihimo sa Dios ang tao, giistorya niya yang kaugalingon. Let us made man in our image. In the unity of the Trinity, the Father, the Son, of the Holy Spirit, God talked to Himself. Yun pa niya, let us made man in our image. Mao na mga kaigsuunan. Sa diha nga dili mo survive, dili magmalipayon ang isda kung wala ang tubig, ang langgam kung di siya kalupad, ang mga mananap kung imong ibulag sa yuta, ang tao pod dili pod mahimong satisfied o dili mahimong tinuod nga magmalipayon without God. You see? And ato makita, the psalmist in our text tonight, dili siya gakalipay. There is thirst in his soul. Why? God seems so far away. In verse 2, my soul thirsteth for God, giuhaw because Ginoo, for the living God. Ngun pa niya, when shall I come and appear before God? Kanus-aman ko makaduol og magbarog atubangan sa Ginoo. And I hope mga kaigsunan even one single time nga wala ka makabarog sa presensya sa Ginoo, I hope that there will be a longing in your heart to be before God. And remember this, our worship is not only Sunday, we worship every day, but corporal worship is every Sunday. And I hope mga kaigsuunan, if you cannot be with the corporal worship every Sunday, then there must be longing in your heart nga nangita ka sa matuod nga Dios. And because of it, tungod ana nga longing, agihimo na niyang pagkaon buntag gabi ang iyang mga luha, sumala pa sa maong salmista. Verse 3, my tears have been my meat day and night. See? Kung ano sa'y kaon-kaon. Ang iyang pagkaon, ang iyang lang mga luha, mga kaigsuunan. Hilak siya adlaw o gabi. Why? Because of his longing to God. Ingon pa niya, while they continually say unto me, where is thy God? See? Where? Asa man ang imong Dios? In your situation nga karon nga naglisod ka and your enemy surrounds you, where is thy God? Aman imong Dios. Tawga imong Dios nga makaluwas nimo. I remember the similar things na nahitabo kang Ginoong Hesus. You see? Diba Jesus Christ, when He was in the cross, hanging, dying for the sins of the people. Unsa man ang giingon sa mga kalaban, sa mga Pariseo, mga kaparian, and those Jews, mga Hudiyo, nga nagsakit kaniya. Ingon pa nila, tawga ang imong Dios. Ikaw nga nagluwas sa imong kaugalingon, luwas sa uban, luwas ang imong kaugalingon. Sumala pa nila. And they are trying to ridicule the Lord Jesus Christ. You see? It seems nga murag wala siya Dios kay walay nitabang niya mga kaigsunan. But kabalo ka, ang tao nga fleshly or carnal, meaning luwas ka man o dili, though you have a relationship of God or no, ato makita naturally ang tao mangutanag yung Lord, asa ka Ginoo? Asa ka ani nga sitwasyon nganong wala ka diri Ginoo? And ato makita mga kaigsunan, only the spiritual one would want to understand and ask why. Ginoo, ngano Ginoo? Let me understand. Nganong imo ning gitugot sa ako ang kinabuhi? And you would seek to understand mga kaigsunan. But there is a bad news for you tonight. Ngano man, God doesn't always answer the question why. And ato makita mga kaigsunan, sometimes God wants us to trust Him
that He knows why, and trust Him nga nasa plano behind whatsoever is happening in our lives. Nawa to makita mga kaigsuonan na si Job bitaw wala gid tawo niya nasabti kung nganong kakahitabo sa ihat ng mga butanga, and wala gid niya nabaw-an even at the end of his life nga there was a contest between God and Satan. Wa gid siya kasabot ngano, but he learned to trust the Lord mga kaigsuonan. Nasabtan niya mga kaigsuonan that God must have a reason why He allowed such things nga mahitabo sa iyang kinabuhi, and that is greater than understanding why mga kaigsuonan. Learning to trust even though we don't understand. Now, sa verse 4, na recollection sa unahuna sa mong psalmist. Ang iyang recollection mga kaigsuonan, recollect niya sa iyang unahuna ang iyang pag-serve sa Ginoo with God's people, ang iyang mga pag-alagad. Look at this. When I remember these things, I pour out my soul in me. Magigrabing hilak niya nga naman. For I had gone with a multitude. I went with them to the house of God with a voice of joy and praise, with a multitude that kept holy day. You see? So, sayang una-una, nakauban ako ang mga katawhan sa Dios sa panahon nga naglipay mi, sa panahon nga nakiguban ko sa mga katawhan nga nag-isip nga maayo kayo ang adlaw sa Dios. But now, di pangutanan niya ang gagalingon. Why art thou cast down, O my soul? Anong na-cast down man ka? Why art thou disquieted in me? Itabagan po niya ang gagalingon. Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. I like that. And I hope mga kaigsunan, we will have this attitude. In the times that we don't understand why things are happening sa atong kinabuhi, encourage yourself mga kaigsunan. Pangutan ay mong kalaganong paluya-luya mga kakaugalingon. Ayaw pagpaluya-luya. Laom sa Dios. Kaya nga naman, angay siyang daigon because He will really help. Dili kanunay magpaka butabungol ang Ginoo mga kaigsuonan. He will allow such things to happen to us. Why? Because He must have a purpose. Because our God is too wise to be mistaken, too good to be unkind. Now, makausa-usahay bitaw makapangutana ka nga, Lord, nganong gialaw man nimo ni nga mahitabo Ginoo? Ngano man Ginoo nga dili ko nimo kaya i-protect ani nga mga danger sa ako ang kinabuhi? I have just finished reading a book na answering the question why. And sumala pa sa maong libro mga kaigsuonan. In this accursed world, even God lost His Son. You see that? So mga kaigsuonan, we must not expect that every time there is trouble, God will save us. Because God, in this accursed world, kani nga tinunglo nga kalibutan, namatay ang iyang bugtong gipakatawo nga anak nga si Jesus Christ. You see? So it is unfair for us to expect nga every trouble in our life God will save us. Kaya nga naman ang anak gani sa Dios died in this world. So how can we make sense of this kind of world mga kaigsuonan nga naipag-antos? Ang nakanindot lang, because the suffering of Christ was redeemed for the good of humanity. Sa ato pa, in the example of the Lord Jesus Christ, kung ang pag-antos ni Jesus Christ atong Ginoo mga kaigsuonan was made to create salvation to us, ang imo pong pag-antos, it can be transformed to something nga makahatag og kaayuhan sa imo. Now look at the example of Christ. Hebrews chapter 2 verse 10. Tanawa gani ang Bible mga kaigsuonan. Sa imuhang Bible palihog, the book of Hebrews chapter 2 verse 10. The Bible says, For it became Him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory. Look at this. To make the captain of their salvation perfect through suffering. Look at that. So Christ was able to bring many sons to glory. Nakadala si Jesus Christ og daghang mga anak ngadto sa kahimayaan. You know why? It was perfect through suffering. Tungod sa pag-antos. So without the suffering of the Lord Jesus Christ, you cannot be a child of God. Di ka mahimong anak sa Dios.
So mga kaigsuonan, even though the Son of God died on the cross, suffered. Now, atong makita mga kaigsuonan, it was transformed into our good. Now, atong makita, ang imo pong pag-antos karon, if there are suffering that you have, it can be transformed by God for our good. Well, anyway, nag-ingon po ang saad sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Open your Bibles there in Romans chapter 8 sa verse 28, a very familiar verse alang sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Romans 8:28, the Bible says, "And we know that all things work together for good to them that love God." I like that. All things work together for good to them that love God. So mga kaigsuonan, all things will work together for good sa imuha. You see? And ato makita na tungod kay nahigugma kas Ginoo. If you would just go back to verse 18, Romans 8:18, unsa man ang saad sa Ginoo? "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us." So ato makita mga kaigsuonan nga ang pag-antos ni ining panahon na dili angay ikatandi sa himaya nga igadayag raon niya kanato. And ato makita mga kaigsuonan no, nga there is always reason to praise. Nganuman ang Ginoo naghatag sa ato og paglaom. If you love Him, all things will work together for good. And the suffering of this time is not worthy to be compared for the glory nga iyang igadayag unya kanato mga kaigsuonan. Mao na kung imuhang gitawag nga tanawon ang verse 6, look at the encouragement in verse 6. "Oh my God," sa tuang text going back Psalm 42 verse 6. "Oh my God, my soul is cast down within me." He was very honest with God. Ang akong kalag is cast down. Petanawa, cast down yang kalag. "Therefore will I remember thee from the land of Jordan and from the Hermonites, from the hill of Mizar." So mga kaigsunan, he will be reminding himself with what the Lord have done sa iyahang kinabuhi before. Kung kaya kagiluwa sa Ginoo in the past, He can still do it today. You see? Yan ato makita nga mabitaw na nga remember ninyo, I am always reminding everyone that do not just rely on the testimonies of the past. Use the testimonies of the past para mahimo nimong springboard to believe that God can still do it again in your life. Ayaw sugot bitaw nga ang imo bitawng testimony kay perminti lang sa una. Ay sa una, ay mo ni gibuhat sa kuha sa Ginoo sa una. Ay katong gitawag nga 2020, atong 2005, 2010, mao ni ang gibuhat sa kuha sa Ginoo sa una. It's good to remind yourself with what happened before, but do not just dwell with it. Just like the psalmist mga kaigsuonan, gihimo niya ang mga experience niya sa una nga mahimong source of hope na kaya tuosbon sa Ginoo karon. So we must always hope that we can have a fresh testimonies today. Kay ang gibuhat sa Ginoo 10 years before, 20 years before, kaya niya buhaton usab karon because we still serve the same God. So I hope nga ayaw lang perminti pag-rely sa panos ng testimony mga kaigsuonan. Katong imuhang testimony kaniadto nga nahitabo sa imuha kaniadto, it is a proof that God can still do it today. You see? I hope mga kaigsuonan imo nang ibutang sa imong unahuna. And that is what the psalmist have done. He was reminding himself of what God had done before because he knows and he believes that God can still do it today. Muna sa verse 7, "Deep calleth unto deep at the noise of thy water sprouts. All thy waves and billows are gone over me. Yet," ano pa niya? "The Lord will command His loving kindness in daytime, and in the night His song shall be with me, and my prayer unto the God of my life." You see? Tanawan nimo ang relationship mga kaigsuonan sa verse 6 to verse 8. Sa verse 6, gi-remind niya ang iyang kaugalingon sa gibuhat sa Ginoo in the past.
Sa verse 7, ingon pa niya, deep, unsa man ang kasakit, unsa man ang problema nga moabot. And paghuman sa verse 8, mga kaigsuonan, he's trusting that the loving kindness of God in the daytime and in the nighttime, His song will be with him. You see? Kantahan sa Ginoo, tubagon sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo. Meaning, gihimo niyang source of hope ang mga gibuhat sa Ginoo before, na kaya gihapon usbon og buhat sa Ginoo karon. I hope it will be our attitude, mga kaigsuonan. Hope in God. Na kung giunsa kaniya pag-say before, giunsa niya pagtubag ang imong mga prayers before, He can still do it today. And now, ingon pa niya sa verse 9. Kanang verse 9, it is a good reminder sa ato. Honesty to God. Be honest with God, mga kaigsuonan. Mao bitaw na nga ang atong prayer, it must be prayer from the heart. We must communicate our heart to God. Kana bitawng pag-ampo bitaw, mga kaigsuonan, nga wala lang nimo memorize. Kanang pag-ampo bitaw nga gikan gid sa imong kasing-kasing, unsa ang imong gibati, iistorya nimo sa Ginoo. Tanawang verse 9. Giingon sa psalmist, ngun pa niya, I will say unto God my rock, why hast thou forgotten me? Nganong gilimtan ko nimo, Ginoo? Why I go mourning because of the oppression of the enemy? Ngano, Ginoo? See? So at this time, mga kaigsoon, I believe wala gyud siya gibyaan sa Ginoo. Because God will never leave thee. Unsa man ang saad sa Ginoo sa ato, Hebrews chapter 13, mga kaigsoon, abrihan yung Bible. Mo ni ang saad sa Ginoo sa ato. Hebrews chapter 13 verse 5, the Bible says, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for He hath said, tanawang saad sa Ginoo, I will never leave thee nor forsake thee. Munang saad sa Ginoo. Di gid kaniya biyaan, di gid kaniya pasagdan, munang saad sa Ginoo. So now, why did the psalmist told God, nga Lord, nganong ikalimtan man ko nimo, Ginoo, nga nagsaad man ka ang Ginoo nga dili ta niya biyaan, di ta niya pasagdan? Why is that? Because that is what he feels. Sa iyang current situation, mo na ang iyang ginabati, mga kaigsunan. Wala gid siya gibiyai si Ginoo because God promised not to leave us. Pero at that very moment, within the trials iyang kinabuhi, mao na ang iyang gibati, and he was just honest to God. So mga kaigsunan, be honest with God. You see? Be honest with God, mga kaigsunan. Kung unsa ang imong gitawag nga ginabati, isulti sa Ginoo. Do not rely in prayer that you just have memorized. Pour out your heart to God because He will be listening. Ay kalimti, He is a heavenly Father. He is our heavenly Father. And fathers wanted to listen from their children. Fathers wanted to listen from the hearts of their children, mga kaigsuonan. And look at this verse 10. Sa tong text going back. As with a sword in my bones, mine enemies reproach me while they say daily unto me, where is thy God? Kadadlaw gyud. Gina-oppress siya siyang mga kaaway. Aman nimong Dios. Nganong nahitabo man na nimo? Pero tanaway ang attitude. Verse 11 again, gibalik niya. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God. Reminding na pod, hope sa Ginoo. Laom sa Ginoo. For I shall yet praise, who is the health of my countenance and my God. You see, no? Nindot kayo ang iyang attitude, mga kaigsuonan. Naglaom lang gid siya pirminti sa Ginoo. Because he knows nga ang Ginoo, mga kaigsuonan, is mo dumdum sa iya ug mutubag sa iyang mga pag-ampo, mga kaigsuonan. Now, in this kind of world, mga igsuono, ato makita nga ang pinaka paglaom lang gid nato is ang mga saad ni Ginoong Hesus. Diba? I have told you kaganina nga even in this world, accursed nga kalibutan, even the Son of God suffered, died. So in that suffering of the Lord Jesus Christ, mga kaigsuonan, we are serving a God who can understand us. Kaya nakasabot man siya sa itong pag-antos. Nag-antos ka, nakasabot siya. Nga naman, He became like us. Og nag-antos siya uban nato. And ang nakanindot lang, mga kaigsuonan,
Ingon pa sa John chapter 14. Unsa man ang giingon sa Ginoo? Let verse 1 paingon sa verse 3. Let not your hearts be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Ingon pa ni Jesus Christ, in my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. So our God prepared a new heaven and a new earth. Kalibutan nga wala na itunglo mga kaigsuunan. There is suffering today and we cannot avoid to experience pain. Kaya nga naman, we are living in a world nga na itunglo. But praise God, nga naman, nagsaad siya nga maghimo siya og lugar nga wala na itunglo. Og didto kaniya ibutang. And that's our hope mga kaigsuunan. That's why in the midst of these trials ang kinabuhi, we keep on believing. Why? Because we know that there is a place that God prepared for us. O ang saad niya mobalik siya para kuhaon kaniya pag-usab. Ug asa man ka, tuapod siya mga kaigsuunan. Now, do you want to be sure to be in that place afterwards? Igsoon, that's the reason why Christ died for us. Ay napaglangan. Repent sa imong mga sala pag hinulusol na. And believe on Him. Accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Putting your faith in Him. Repenting sa imong mga sala. Kaya nag-ingon man ang saad niya. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. You will become a child of God today through the Lord Jesus Christ. Just believe on the Lord Jesus Christ, mga kaigsuunan. And show Him your faith. Pinagi sa imong mga binuhatan. I hope with the grace of God, karon nga kagabi una, you will abandon yourself in the hand of the living God. And you are in the safest place if you are in the will of God. I hope tonight, have a relationship with Jesus. Usa ka awit alang kanimo. Ang pulong sa Dios matinumanon, nagapadayon, way kapakyasan, bisan magunog ang kalibutan, matumanang sad niya. Ang pulong sa Dios ang iyang sad, may katumanan kining tanan, bisan mahulog kabitunan. Ang pulong sa Dios aligan, sa takna nga pagasulayon ta, ug ang paglaom daw nakahanaw, ug kaugmaon gikadlukan, sa Dios ligonon kita. Ang pulong sa Dios ang iyang sad, may katumanan kining tanan, bisan mahulog kabitunan. Ang pulong sa Dios aligan. Amen. Salamat sa maong pag-awit. If you have any prayer request, you can send in your prayer request sa tuang GC and we would be glad to include you in our prayers. Magampo ta. Dalaygon ka ning takna sa gibhion among amahan nga nagpangga og nahigugma kanamo. Kami Ginong Dios uban sa mga kaigsuonan modayeg kanimo ug mosimba kanimo Ginoo. Tungod kay angay kang simbahon ug angay kang daygon. Ikaw Ginong Dios naghatag kanamo og kanunayng kusog sa matag adlaw para mulahutay amahan taliwala sa mga hagit sa mong mga kinabuhi. O ikaw nanalipod kanamo Ginong Dios. Pinagi sa imuhang kaluoy. Kung naghangyo karon nga kagabion amahan nga imong ihatag kanamo ang kaligoon, paglaom pinagi sa imong mga pulong Ginong Dios.
nga taliwala di ay sa mga pagsulay nga matagbo sa matag anak nimo niining ibabaw sa kalibutan. Nagpaluyo imong katuyuan amahan, katuyuan nga alang sa among kaayuhan. Ako naghangyo Lord nga imo kanang ihatag ang pagtuo sa matag usa nga luyo niining mga pagsulay nga among giagian Ginong Dios. Kanunay namong makita ang imong grasya. Kanunay namong makita ang imong gugma lang kanamo amahan nga sa kanunay nagagiya nagahatag kanamong kusog. Panalangini ang imong mga anak nga mahimo kaming panalangin Ginong Dios. Ug doon na may kasing-kasing nagsubo amahan lipaya kini. Ug doon ay mga pagsulay Ginong Dios nga ginapas-an ang mga kaigsuonan ihatag kanila Ginoo ang kahupayan. Ug kami Ginong Dios nagahangyo nga kining maong pagtuon sa imong pulong matag gabii mahimong magpadayon Ginong Dios. Ug makakabot pagdaghan pang mga kalag nga nanginahanglag pang laom. Salamat sa pagtubag nini nga mga paghangyo. Lig-una kami og tubaga nga amo ang mga pag-ampo Lord sa pinasahing pamaagi. Sa ngalan ni Jesus among gilauman nga madawat namo kining tanan. Amen and amen. Salamat ug maayong gabi sa ato ang tanan. Salamat, Pastor.